Ang paghahanap ng mga nakatagong planeta sa ating solar system ay may mahabang kasaysayan. Noong 1900, 7 iba pang mga planeta ang natuklasan mula sa lupa sa solar system na nagdadala ng kabuuan sa 8 planeta. Ngunit noong 1902, iminungkahi ng Amerikanong astronomo na si Percival Lowell ang pag-iral ng isang ika-9 na planeta. Sa panahong ito, pinag-aaralan niya ang Mars at sinisikap na patunayan ang pag-iral ng intelihenteng buhay doon, tulad ng maraming astronomo noong panahong iyon na naniwala na dapat may mga Martian sa pulang planeta. Kaya't pamilyar siya sa solar system at sa mga planetang alam natin noong panahong iyon. Ang kanyang pananaliksik ang nagdala sa kanya upang maniwala na may isang ika-9 na planeta doon. Ito ay dahil nakita niya ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng mga orbit ng ibang mga planeta, meteor shower, at mga kometa. Sa katunayan, may tila bagay na nakakaapekto sa mga orbit ng Uranus at Neptune. Noong 1905, sinimulan niya ang kanyang paghahanap para sa planetang ito, ngunit hindi niya ito natagpuan. Si Lowell ay pumanaw noong 1916 ngunit isa pang Amerikanong astronomo ang dumating at natagpuan ang mahiwagang ika-9 na planeta noong Pebrero 18, 1930. Isa pang Amerikanong astronomo na nagngangalang Clyde Tombaugh ang nakatagpo ng celestial na bagay at ito ay tinawag na Pluto. Tama, ang Pluto ay minsang kilala bilang Planet X. Kaya bakit namin ito ibinabahagi sa inyo? Dahil tila inuulit ng kasaysayan ang sarili nito, at may nakikita ang mga astronomo na kakaibang nangyayari sa solar system. Ngunit ang lokasyon ng mga planeta sa gilid ng solar system ay hindi kasing dali ng maaaring isipin. Kahit na sa ating kasalukuyang teknolohiya, sa katunayan, maaaring may higit pa sa isang planeta dyan na naghihintay lamang na matuklasan na nagdadala sa atin sa kasalukuyang sitwasyon. Niisip ng ilang astronomo na hindi pa natin natutuklasan ang isa pang ika-9 na planeta. Ngunit hindi ito magiging isang maliit na planeta tulad ng Pluto, malamang na mas malaki pa ito. Ang dahilan kung bakit naniniwala ang mga astronomo na may mga hindi pa natutuklasang mga planeta ay dahil sa tinatawag na Kay-mechanism. Ang Kay-mechanism ay isang dinamikong epekto sa celestial mechanics na naglalarawan sa ebolusyon ng mga orbit ng dalawang celestial bodies. Karaniwan sa isang hierarchical triple system kung saan ang isang katawan ay iniikot ng isang pangalawang katawan habang ang pareho ay iniikot naman ng isang ikatlong katawan. Epektong ito ay unang inilarawan ng Hapon na astronomo na si Yoshi Kai noong 1962. Sa isang hierarchical triple system, ang Kay-mechanism ay nagiging sanhi ng pag-oscillate ng inclination at eccentricity ng orbit ng panloob na katawan sa isang periodikong paraan. Partikular, habang tumataas ang eccentricity ng panloob na katawan, bumababa ang inclination nito at vice versa. Periodikong pagpapalit sa pagitan ng eccentricity at inclination ay bunga ng conservation ng angular momentum at conservation ng kabuuang enerhiya ng sistema. Ang Kay-mechanism ay partikular na mahalaga sa pag-aaral ng mga trans-Neptunian objects, NOS, na mga minor planets o dwarf planets sa mga panlabas na rehiyon ng solar system na lampas sa Neptune. NOS ay madalas na umiiral sa hierarchical triple systems kasama ang isang malayong massive object tulad ng Neptune o iba pang malaking planeta na maaaring magdulot ng Kay-effect sa kanilang mga orbit. Sa kaso ng mga NOS, ang Kay-mechanism ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon sa kanilang orbital dynamics. Halimbawa, ang Kay-effect ay maaaring magdulot sa mga orbit ng mga TNOS na maging lubhang inclined at eccentric sa paglipas ng mahabang panahon. Ito ay maaaring magdulot ng orbital instabilities, close encounters sa ibang mga planeta o sa araw at maging ejections mula sa solar system. Ang pag-aaral ng Kay-mechanism sa mga TNOS ay mahalaga para sa pag-unawa sa pagbuo at ebolusyon ng solar system, pati na rin para sa pagtataya ng pangmatagalang orbital behavior ng mga malalayong bagay na ito. Pamamagitan ng pag-aaral sa mga epekto ng Kay-mechanism, maaaring makakuha ng mga pananaw ang mga astronomo sa mga dinamiko proseso na humubog sa arkitektura ng panlabas na solar system at ang mga orbital na katangian ng mga TNOS. Noong 2010, dalawang astronomo mula sa California Institute of Technology ang nagbigay ng potensyal na ebidensya ng Planet X gamit ang Kay-mechanism. Ang natuklasan nila ay mga discrepancies sa orbital behaviors ng mga dwarf planets at mga trans-Neptunian objects. Ang ilang halimbawa ng mga TNOS ay Pluto, Charon, Haumea at Sedna. Ang interesante sa mga TNOS ay natuklasan na ang ilan sa kanila ay umiikot sa mga clusters at ito ay hindi pangkaraniwan maliban kung may mas malaking bagay na nakakaimpluwensya sa kanila. Ang rehiyon kung saan naroroon ang mga TNOS ay tinatawag na Kuiper Belt na ang pinagmulan ay nananatiling isang malaking misteryo para sa mga astronomo. Ang rehiyon ng solar system na ito ay lubhang madilim at nagre-reflect ng napakakaunting liwanag mula sa araw. Batay sa mga modelo, iniisip ng mga astronomo na ang Planet X ay nasa hindi bababa sa 20 beses na mas malayo mula sa araw kaysa sa Neptune. Ang average
average na distansya ng Neptune mula sa araw ay mga 2.8 bilyong milya. Napakalayo nito na mahirap isipin. Tumatagal ng mga 165 Earth years ang Neptune upang makagawa ng isang orbit sa paligid ng araw. Ang Planet X ay naroroon sa distansyang iyon. Naniniwala ang mga astronomo na tatagal ito sa pagitan ng 10,000 at 20,000 taon upang makagawa ng isang buong orbit sa paligid ng araw natin. Idagdag ang lahat ng mga bagay na ito at makakakuha ka ng ideya kung bakit mahirap itong hanapin. Noong 2014 na, gumawa ng mga kalkulasyon ang mga siyentipiko at naniniwala na kung ang Planet X ay umiiral, ito ay kailangang nasa pagitan ng 2 at 15 beses na mas malaki kaysa sa Earth at nasa isang orbit sa pagitan ng 250 hanggang 1,500 astronomical units mula sa araw. Isang astronomical unit na tinutukoy bilang ang distansya sa pagitan ng Earth at ng araw ay 73 milyong milya. Sa madaling salita, ito ay malayong malayo sa atin kung ito man ay umiiral. Kaya, nasaan na tayo ngayon sa ating paghahanap? Maaaring may isa pang lugar kung saan maaaring nakatago ang mahiwagang phantom planet na ito. Ang mga astronomo na gumagamit ng PanSTARRS, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, ay patuloy na sistematikong tinatakpan ang lahat ng rehiyon ng kalangitan kung saan hinulaan na naroroon ang planeta. Sa ngayon, sinabi ng isang koponan na inalis na nila ang 80% ng mga posibleng lokasyon na nakalkula mula sa mga naunang pag-aaral. Ngunit may isa pang teleskopyo na sinasabi ng mga siyentipiko na agad na matutuklasan ang Planet X kung ito ay naroroon. Ang Vera C. Rubin Observatory o ang Large Synoptic Survey Telescope na kasalukuyang nasa ilalim ng konstruksyon at inaasahang mag-online sa Enero 2025. Ayon sa isang astronomo na nagngangalang Man Ho Chan mula sa Education University of Hong Kong, maaring may hanggang 20 muons na nakapalibot sa Planet X. Bawat isa ay may sukat na mga 62 milya ang diameter. Sinasabi ni Chan na ang mga muons na ito ay magiging mainit mula sa tidal heating mula sa Planet X at magtataas ng temperatura ng mga bagay na ito sa paligid ng negatibo 280 degree F. Hindi iyon masyadong mainit ngunit ang average na temperatura sa Kuiper Belt ay isang malamig na negatibo 370 degree F. Ang isang halimbawa ng isang hot muon ay ang volcanically active na Io na umiikot sa Jupiter. Ang napakainit na molten core ng buwan ay resulta ng matinding tidal heating na nilikha ng tug of war nito sa Jupiter. Sa makatuwid, kung ang Planet X ay may muons at sila ay umiinit ng ganito, malamang na maglalabas sila ng mahinang radio signal na maaaring makuha ng bagong Rubin Telescope kapag ito ay nag-online. Iyon ang sabi, ang paghahanap para sa Planet X ay patuloy pa rin. Tandaan, sinabi namin kanina na maaaring may 2 planeta doon. Ang mga astronomo ay naghahanap na sa malamig at misteryosong Oort cloud na nasa dulo ng ating solar system at ngayon ay sinasabi na ang malawak na koleksyon ng mga nagyeyelong bagay na ito, na umaabot mula sa ilang daang bilyon hanggang sa ilang trilyong milya mula sa araw, ay maaaring nagtatago ng isang alien exoplanet. Kaya paano nila nakuha ang ideyang ito? Isang international team ng mga mananaliksik ang nagsagawa ng simulasyon sa mga hindi matatag na mechanics ng maagang solar system at natagpuan ang posibilidad na isa o higit pang mga planet-sized bodies ang nagpahinga sa Oort cloud. At ganito ito maaaring nangyari. Mga 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas noong nagsisimula palang mabuo ang solar system. Ito ay isang magulong lugar. Bilis na paglamig ng protoplanetary dust clouds ay nagpadala ng debris sa lahat ng direksyon, mula sa malalaking piraso ng bato hanggang sa mga planet-sized na chunks ng debris na maaaring itapon ng sapat na malayo upang makatakas sa gravity ng araw. Ang interesante ay naobserbahan ng mga astronomo ang mga rogue planets na gumagala sa ibang malalayong solar systems. Bagaman inaamin nila na may medyo maliit na tsansa na ang isa sa mga rogue planets na ito ay nabuo sa ating maagang solar system, posible pa rin na hindi lamang isa kundi 2 pang planeta ang nabuo. At tiyak na maaaring lumutang doon sa malamig na madilim na Oort cloud. Gayunpaman, iniisip din nila na mas malamang na isang Neptune-like planet mula sa ibang solar system ang nahila ng gravity ng araw at nagpahinga sa isang lugar sa Oort cloud. Inilagay nila ang tsansa nito sa mga 7%. Kung ganoon nga ang kaso, maaaring may isa pang Planet X na naroon, kahit na kung naroon ito ay magiging masyadong malayo upang maimpluwensyahan ang orbit ng Neptune at magiging mahirap pa rin itong matukoy. Marahil ang Planet X o ang ibang theoretical na alien planet na ito ay hindi umiiral. Maaari itong maging ibang bagay. Sa katunayan, may ilang mga pisiko na iniisip na ang Planet X ay hindi isang planeta kundi isang primordial black hole. Ang yumaong pisiko na si Stephen Hawking ang naniwala na ang mga uri ng black holes na ito ay mga natitirang bahagi ng Big Bang at maaaring kasing laki mula sa isang atom hanggang sa 100,000 beses na mas malaki kaysa sa araw. Ang mga parehong pisiko ay nag-iisip na ang black hole na ito ay kasing laki lamang ng isang bowling ball at magpapaliwanag sa gravitational at orbital anomalies at magpapaliwanag din kung bakit hindi kailanman nakakita ang mga teleskopyo ng kahit ano.
Sa ngayon, mayroon lamang tayong mga computer models at teorya, wala pang pisikal na ebidensya. Ngunit tandaan, matagal bago natagpuan ang dwarf planet na Pluto, at walang naniwala na umiiral ito. Iyon ang sabi, inaanyayahan namin kayong manatiling nakatutok dito upang kung sakali natuklasan namin ang Planet X, ipapaalam namin sa inyo. Iyan lang ang oras na mayroon tayo ngayon. Kung nagustuhan niyo ang video, ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng like. Inahahalagahan namin ang lahat ng aming mga manonood. Salamat sa panonood.